Huwag ka mag-deny. Denying the problem will not solve the problem. It will just make the problem go worse. Naranasan mo na bang masugatan at di mo to nagamot? Ano nangyari? Nagka-infeksyon at lalong lumala. Alam nyo ba, ganun din po sa financial wounds. Pag hindi natin ginamot ang ating financial wounds, lalo siyang lalala at lalo pang mahihirapan. Paano natin ayusin to? Let's talk about it. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo, marami po sa atin ang dumadaan po sa mga tinatawag natin na mga financial struggles. And then, itong mga financial struggles ko, pagka tumagal po, lumalalim po ang sugat na ito. At ito po ay nagtinatawag na nating financial wounds. Kaya nga, sa oras na ito, pag-usapan po natin anong financial wounds, ano po ang anyo nito, paano natin to gagamutin, at sino po dapat ang may responsibility dito. Let's talk about financial wounds. Ang financial wounds ay parang hindi natin naman physical nakikita na parang pinalo tayo na namumula ang ating balat or let's say nasusugatan tayo nagdurugo. Pero ito ay more on the mental, emotional scars that's caused by yung mga money problems and poor decisions nung tayo ay bata pa or sa nakaraan. Katulad din sugat ng katawan yan. Ang financial wounds ay pwedeng mababaw, pwedeng malalim. Mas mahirap gamutin kung lalo na ito ay malalim at hindi natin bigyan ng pansin. Ganun din po ang financial wounds. Ano yung mga examples ng financial wounds? Like utang na hindi mabayaran, yung mga investment na nalugi, di ba? Or if not naman, ikaw ay na-scam. Yung mga wounds na ito, nagkakaroon to ng tinatawag natin na financial trauma. Ang epekto po nito ay malala. Parang ka nakagat ng aso, nagkakaroon ka ng trauma. Pag hindi mo pinagaling at trinit, magkakaroon po tayo ng rabies. At pag nagkaroon ng rabies, malala na irreversible na po siya. Kaya nga, it's very important that we need to address itong mga money wounds natin na ito. But the question that we need to answer today, bakit ba tayo nasusugatan pagdating sa pera? Saan ba ito nanggagaling? Una, kakulangan ng kaalaman. Hindi tayo natuto in terms of basic budgeting, savings, investing, starting a business. Kaya nagkakamali tayo. In the process, pag nagkamali tayo, nakakatrauma tayo. Or if not naman, yung mga maling desisyon sa buhay. Nadadala na lang tayo sa impulse, parang nabuyulan tayo. Or number 3, gusto nating yumaman kaagad-agad, yung biglang yaman, unrealistic expectation. Or pang-4, mga emergencies nang nangyayari. Traumatic talaga kung nagbabayad kayo ng bill sa ospital. Hindi lang yan, nagbabayad, nakikita nyo pang talagang hindi gumagaling ang mga mahal nyo sa buhay. Or if not naman, kapabayaan. Lalo pang ni-ignore yung mga problema. Yun po ang tinatawag natin mga financial wounds. Pero ang tanong, sino ba talaga ang may responsible dito? Sino ba dapat ang sisihin? Again, may mga bagay na pwede nating sisihin sa ibang tao o sa pangyayari, pero may mga ibang bagay na ang talagang primary responsibility ay walang iba kundi ang ating sarili. Sa pangyayari sa ibang tao, pagtaas ng bilihin, hindi mo pwedeng isisi sa iyo. Bigla na lang nagkasakit sa mahal mo sa buhay, hindi mo pwedeng sisinin sa iyo kasi hindi mo naman pinanalangin yan. Pero on how you respond, like for example, pagtaas ng bilihin, hindi mo ginamot, tuloy-tuloy pa rin ang gastos mo, lalo pang lumala ang sitwasyon mo, nagka-cancer yung bulsa mo. Pwede natin sisihin ang ating sarili. Like for example naman, hindi tayo nag-iipon para sa ating kinabukasan, hindi tayo nag-iipon ng emergency fund, kaya nga nung nagka-problema, nagkanda utang-utang po tayo. Ang dapat po sisihin ay ating sarili. Ulitin ko po hindi kasalanan po ang magkamali, pero kasalanan ang hindi gumawa ng paraan para ito ay maitama. Does it make sense? Type make sense sa comment section. Ang tanong ko po sa inyo ay ganito. Gaano katagal mo nang binubuhat itong financial wounds? Gaano katagal mo na pinababayaan? Ilang taon? Ilang gabi? Or in other words, matagal na matagal na. Alam mo kapatid, especially kay Jeka Habin, kay Maria Veg Hustling, kay Ronnie Lidoro, it's time for you to fix this. My question is, have you done something about it? May ginawa ka na ba para gamutin to? Kung wala pa, kapatid, ito na yung pagkakataon na kailangan ayusin natin to. Hindi sapat na alam mo na ang problema. Ang kailangan, mag-take ka ng action. Para sa mga taong gusto talaga maayos ang inyong money wound, number 1, you acknowledge na may problema ka talaga. Huwag ka mag-deny. Denying the problem will not solve the problem. It will just make the problem go worse. Number 2, pagalingin mo. Stop the bleeding. Huwag kang patuloy-tuloy sa ganung klaseng lifestyle. Ayusin mo. Kung ano yung mga issues. Kung utang, ayusin mo yung utang. Kung wala kang ipon, mag-ipon ka. Kung kulang kita mo, maghanap ka ng pagkakakitaan. Number 3, mag-umpisa ka kahit maliit. Start small. Heal slowly. Hindi mo kailangan agad na sabay-sabay na lunasin to. Mag-umpisa ka kahit sa maliit. Pang-4, matuto ka sa karanasan mo. Anong maling nagawa mo? Learn from the past. Ano yung natutunan mo at huwag mo nang ulitin. And number 5, join a support system. Healing is easier kapag may kasama kang tao. Kaya para sa mga tao na gusto talagang maayos to, we have created already a tool that can help you to heal from your money wounds. Ito yung tinatawag nating wealth cards. Ito yung wealth cards na ito that can help
help you to heal from your money wounds. Itong wealth card na ito, araw-araw, gagamitin mo to, may babasahin ka. Pagkatapos yan, babaliktarin mo na yung card, ano yung money wound mo, tapos ano yung declaration mo, ano yung prayer mo, anong isi-share mo, tapos ipaalala mo lang sa sarili mo na kailangan mo mag-heal. Remember, healing takes time, but every step forward is progress. Yan ang importante. Kaya nga, alam mo, uulitin ko mga kapatid, ang mga financial wounds ay hindi pa katapusan ng mundo. Kahit gaano kalalim ang sugat mo, may paraan itong gumaling. Pero ito ay mag-uumpisa kung willing ka magpagamot. Sana nakatulong tong episode na ito, at kung gusto mong magkaroon ng wealth cards na ito, i-click nyo na lang yung comment section sa baba, i-type link na lang or just type WC or wealth cards in order for you to get the link where you can get one. Maraming salamat po. Gusto namin kayong tulungan na mag-heal sa inyong financial wounds. Kaya nga, nandito kami para kayo gabayan at tulungan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.